Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ipagpatuloy natin ang countdown sa pinakamatalinong hayop. Ang pang-anim sa ating listahan ay walang iba kundi ang uwak. Ilan sa malapit na kaanak ng uwak ay ang raven, magpie, jay, rooks at jackdaws. Ang tawag sa kanilang pamilya, corvid. Maraming siyentipiko ang nagpapatunay na ang pamilya ng corvid ay ang pinakamatalinong ibon. O baka mas matalino pa sa mga politiko sa Pilipinas. Joke lang. Ang mga uwak ay marunong mangilatis ng hugis at kulay na hindi kayang gawin ng ibang hayop. Madali rin itong makaisip ng solusyon sa mga problema na may kinalaman sa paghahanap ng pagkain. Isang pruweba sa kung gaano katalino ang uwak ay ang paggamit nito ng tools o kasangkapan. Natuto itong gumamit ng pamatpat para makuha ang mga uod na nakasuksok sa loob ng butas ng kahoy. Sa isang eksperimento, sinukat ng mga scientists kung paano gagamitin ng uwak ang tangkay ng halaman para makuha ang pagkain sa loob ng mahabang container. Pumutol ito ng maikling piraso ng sanga at tinanggal ang mga dahon para magkasya sa butas. Sa kanito ginamit ang tangkay para sundutin ang pagkain. Sa hiwalay na eksperimento, sinubukan nilang ipakuha sa uwak ang pagkain sa loob ng tubo. Kaya naman ang ginawa ng uwak ay pinilit niyang ibaliko ang dulo ng wire at tinupi niya na parang hook para makawit niya ang pagkain. O diba ang talino? Wow! Ito na ata ang pinakamahirap na eksperimento na ginawa sa uwak. Kailangan ng uwak na hanapin ang pinakamahabang stick sa 4 na container para makuha ang pagkain sa loob ng kahon na ito. Ang pinakamahabang stick lang kasi ang makakakuha ng pagkain sa loob ng container na ito. Narito sa loob ng container ang pinakamahabang stick na kanyang gagamitin, ngunit makukuha niya lang ito pag ginamit niya ang maikling stick para sungkitin. Ngayong nahanap na niya ang pinakamahabang stick, gagamitin niya ito para makuha ang kanyang premyo. Nagtagumpay ang uwak sa pagsungkit ng pagkain sa loob ng kahon. Pinatunayan ng pagsubok na ito kung gaano kahusay ang uwak dahil kung ipapagawa mo ito sa ibang hayop gaya ng aso at pusa, siguradong hindi ito kayang solusyonan ng ibang hayop. Dito naman sa susunod na pagsubok, kailangan ng uwak ng paraan para makuha ang pagkain. Naisip ng uwak na magpasok ng bato sa loob ng container para makuha niya ang lumulutang na pagkain. Alam kasi ng uwak na maaabot niya ang pagkain pag pinaapaw niya ang tubig. O diba, hindi yun kayang isipin ng ibang tao. Patunay na baka mas matalino pa sa'yo ang uwak. Sa lahat ng talento ng uwak, dito na ata ako pinakabumilib. Dito sa bansang Japan, naaktuhan ng mga tao kung paano basagin ng uwak ang walnut para kainin. Yung nasa tuka ng uwak, yan ay walnut. Isang uri ng mani na may matigas na shell na hindi kayang basagin ng tuka ng ibon. Dahil dyan, naisipan ng uwak na ilagay ang matigas na walnut sa gitna ng kalsada para gulungan at sagasaan ng mga sasakyan. Sa ganitong paraan, mababasag ang matigas na shell at pwede na itong kainin ng ibon. Kapag nagsenyas ng hinto ang traffic light, titigil ang mga sasakyan at ito ang oras ng uwak para bumaba na at kainin ng walnut. Pag nag-green ang ilaw ng traffic light, sinyalis ito na kailangan ng umalis ng ibon para hindi siya masagasaan. Maski sino, mamamangha sa husay ng uwak dahil nakukuha nilang gawing kasangkapan ang mga sasakyan para buksan ang matigas nilang pagkain. Nakakatuwa ang mga uwak dahil para bang naiintindihan nila ang batas trapiko. Hindi sila katulad ng ibang Pilipino na hindi sumusunod sa traffic light at tumatawid pa rin kahit bawal. Ikaw ba, hindi ka ba nasunod sa batas trapiko? Talo ka pa ng mga ibon. Dahil sa talino ng mga uwak, maraming tao ang nagugustuhang mag-alaga nito. Lalong-lalo na kapag meron kang uwak na marunong ding magsalita. Mischief, can you say hello? Hello, hello. Good. Bird. Can you say hi? Hi, hi.
Dahil sa husay nito sa komunikasyon, hindi nakapagtataka na kaya nitong bumuo ng komplikadong organisasyon na binubuo ng 3 hanggang 100 miyembro ng uwak. Murder nga pala ang tawag sa samahan o grupo ng mga uwak dahil sa sinaunang paniniwala na mayroong krimen o taong pinapaslang sa tuwing maraming uwak sa paligid. Tinawag na complex o komplikado ang pagkakabuo sa pamilya ng mga uwak dahil ang mga ibon na ito ay nag-uusap-usap at nagpapasahan ng impormasyon sa tuwing sila ay magkakasama. Isa sa madalas na pag-usapan ng mga uwak ay kung may peligro sa paligid at kung paano makakaiwas. Gaya na lang ng mukha ng tao. Alam mo ba na kayang tandaan ng uwak ang mukha ng tao na may atraso sa kanila at ipapasa nila ang impormasyon na iyon sa ibang uwak para atakihin ka? Tama ka sa narinig mo. Pwede ka atakihin ng uwak kapag naalala nila na meron kang ginawang masama sa kanila. Kumbaga ang mga uwak ay marunong palang magtanim ng galit. Nalaman ng mga scientist na kayang matandaan ng uwak ang isang tao base sa muka at itsura nito. Sa isang experiment, naglagay ng maskara ang babaeng ito habang may hawak na patay na uwak. Nang makita ng mga uwak ang taong nakamaskara na may hawak na patay na ibon, nagsimulang mag-ingay ang mga uwak na parabang nagbibigay sila ng babala sa kanilang kapwa uwak na huwag lumapit sa taong ito dahil delikado. Akala ata ng uwak na ang may maskarang ito ang pumatay sa kanilang kapwa. Kapag sinuot ng ibang tao ang parehong maskara, napansin nila na nagre-react ang mga uwak. Yan ay dahil sa naaalala ng mga uwak ang itsura ng maskara na may masamang ginawa sa kanila. Kapag hinubad ng lalaking ito ang maskara, nagiging kalmado ang mga uwak dahil wala na ang mukha na kinagagalitan nila. Naaalala daw ng uwak ang mukha ng tao kahit ilang taon na ang lumipas. Ikinikwento rin daw ng mga uwak sa ibang grupo ng uwak ang itsura ng taong may atraso sa kanila para magbigay babala na huwag silang lalapit dun sa tao na yun. Kumbaga pag nagalit sa'yo maski ang isang uwak lang, pwedeng magalit sa'yo ang buong angkan ng uwak pag sinumbong ka ng isang uwak sa kanyang pamilya. Kaya naman huwag mong aawayin ang maski isang uwak kung ayaw mong matandaan nila ang isang muka at habang buhay kang aatakihin ng mga uwak. Kahit napakaraming kayang gawin ng uwak, ang utak nito ay kasing liit lang ng bawang. Maliit man ang utak ng uwak, malaki pa rin ang utak nito kung ikukumpara sa sukat at laki ng kanilang katawan. Kumbaga ang utak ng uwak ay kasing laki ng utak ng unggoy kung ang basihan ay ang laki ng katawan. Kaya nga ang sabi ng iba ay ang uwak daw ay flying monkey o unggoy na may pakpak dahil magkasing talino lang ang dalawang hayop na ito. Ayon din sa pag-aaral ng mga eksperto, ang talino raw ng uwak ay maihahambing sa talino ng 7 taong gulang na bata. Dito sa Pilipinas, merong 4 na uri ng uwak. Ang Palawan Crow, Sierra Madre Crow, Small Crow at Philippine Jungle Crow. Lahat ng mga ibon na yan ay sa Pilipinas lang matatagpuan kaya dapat maging proud ka sa ating bansa kasi marami tayong uri ng ibon. Akala ng iba, ang mga mayna ay kapamilya ng uwak. Pareho kasi silang kulay itim at kayang magsalita. Ayon sa mga scientists na sumuri sa DNA ng mga mayna, ang malapit nitong kamag-anak ay ang starling. Alam mo yung itim na ibon na kulay pula ang mata? Yun ang starling at malamang ay nakakita ka nito sa inyong bakuran. Kaya sa susunod, huwag mong pagkamalang uwak ang mayna at starling dahil magkaiba sila ng lahi. Diyan ba sa inyong lugar, marami ka bang nakikitang uwak? Dito sa Parañaque kung saan ako nakatira, napansin ko medyo dumadami na ang populasyon ng uwak. Maganda yung senyales dahil ibig sabihin, meron silang nakakain at hindi sila hinuhuli ng mga tao. Naniniwala ka ba na ang uwak ang pinakamatalino at pinakaastig na ibon sa buong mundo? Kung hindi, ano sa tingin nyo ang ibon na kayang pumantay sa talino ng uwak? Pa-comment na lang yan sa ibaba ng video. O nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, sana'y pindutin mo ang subscribe button kasi mahalaga yan sa aming mga content creator. Mas maraming subscribers, mas maraming nanonood. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion.
Hello kay Jayshan Sanggalang. Hello rin kay Mark Benedict Pescador. What's up kina Mateo, Raven at Nikita. Shoutout kina Stephen Ace, Amalthea at Atara. Tatay Ronnie at sa mga anak niya na sina Rona Ricole at Althea Lian. At sa Contigno family. Maraming salamat sa inyong panunood. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!